lahat naman tayo marunong magluto, di ba? Oo naman. Ako talaga, I strive talaga dapat na masarap talaga yung luto ko sa bahay. Nag-aral pa kami ng culinary niya ni FFM. Wow. Ako naman, as much as possible, gusto kong magluto. And I was able to get yung dream kitchen ko thanks to, alam niya, Amazing Race. Pero, talaga? ang problema lang, hindi ko masyado nagagamit kasi my husband, si Jimmy, di ba sis, forever chicken breast. Walang kamatayan chicken breast. Tinola niya, chicken breast. Tapos chicken potato. Yung tinola niya, chicken breast lang. Tapos patatas. Yun lang. Kaya hindi ko tawag ko doon tinola. Tawag ko kay Jimmy tinola. Jimmy's tinola. Wait, Talaga may ba? segue ako dyan. Ano Ikaw yan? naman dahil si Jimmy, di ba, sobrang favorite niya yung chicken. Yes. Kami naman, nung meron pa kaming angels or maid, gano'n, dati. Angels, dati. Oo. Wala na ngayon. Wala na kasi Wala. si JJ, every time nagluluto ng manok yung everyday yun halos, sabi niya, ayan na naman, ang pagkain na naman natin, chicken nakakaloka. Yun ang tawag nila sa chicken. So kung si Jimmy, favorite niya yung chicken, si JJ galit na galit sa chicken. Si Mark ba? Maselan ba Uy, si hindi, Mark? akala nyo hindi ako nagkakaproblema. Ang hirap kaya pag yung mga anak ko, sinumbong na ng pagka-picky eater. As in, ako, sumasakit din talaga yung ulo ko. Yun, parang si Jimmy yan puro chicken lang. So kahit ako, marami akong alam lutuin, hindi ko magamit kasi gusto lang niya, nuggets. Tapos pati fish, kailangan yung fish fillet na yung breaded, parang kailangan laging crunchy. Anak, tayo naman natin mag-soup, di ba? Actually, alam mo sis, hanga talaga ako sa'yo pagdating sa pagka-mother. You know, you're my idol. Yo, naman sis. Your idol. Also. Hindi, sobrang hands-on niya eh. Kasi, pati pag dala sa school and everything siya talaga. Minsan, mahirap din talaga maging hands-on, pero hindi ko nire-regret yung time na nilaan ko para sa mga anak ko. Kasi I feel that right now, I have the best job in the world, and that's being a mom. Oh, Correct. Alam niyo yan. Marami ako matututunan Alam mo sa'yo, rin sis. yan. Kasi parang naging mami ka na rin sa mga pamangkin mo. Correct, and by divided back. Bilang Happy Mrs. Chef, magluluto tayo ng mga putahing patok na patok sa panlasa ni Mister, mga anak, buong pamilya at mga kaibigan natin. Bilang happy new mommy, pagsasaluhan natin ang hirap at ligaya ng pagiging isang ina. Bilang happy partner sa pagpapabeauty, magpapalitan tayo ng mga tips para timeless ang ating kagandahan. Bilang Happy Mami Rakitera, magtutulungan tayo sa pag-asenso. Of course, ang dami ko pa rin kailangan matutunan as a mom. Ang dami ko pang bigas na kailangan kainin pagdating sa parenting. And syempre, with the help of also yung mga medyo mas matanda na sa na moms, para nakakapagbigay sila ng wisdom, advice. Let's go! Dumiretso na ako sa Pasig Market. Itong gagawin namin mamaya, something na tinuro sa akin ni Mama dati pa. Wala, hello. Pag lumalabas ako, yung mga tao lagi nilang hinanap saan si Mark. Nakakatuwa naman. Kasi syempre, di ba, parang ibig sabihin marami nagmamahal sa kanya. Hi, Danica! Hello po. Si Ma'am Danica. Ay, o kayo na pala yung yung suki, di ba? Ate, pahingi ako ng konting sibuyas tsaka bawang. Mga 4 na piraso lang. Tapos kukuha na lang ako ng pangpakbet mo, ha? Okay. So aside from yung mga prawns na lulutuin namin ni Mommy, bibili na rin ako ng pangpinakbet kasi pinakbet is yung favorite Filipino food ni Mark. Nay, anong ingredients ng pinakbet? Alam mo ba? Ito. Siyempre yung mga talong. Ayan, okra. Ayan. Paboritong-paborito nila rin yan. Yung mga gulay talagang fresh na fresh. Tsaka marami kang mapagpipilian. Yun yung favorite ko doon. Oh, ito naman yung mga maliliit na ampalaya. Ayan, gustong-gusto din to ni Mark. Mahilig talaga sa gulay. Ito naman, masarap to ilagay sa mga curry.
Or sa mga iba-ibang dishes na mga ginagawa nyo, yung mga ganitong klaseng talong. Yan. O, diba? Kaya masaya talaga pumunta sa palengke kasi marami kayong mga gulay na makikita, iba-ibang klase. Okay, bigyan na muna rin ako ng patatas. Half kilo. Patatas pa pala. Excited na ako. Excited na magluto. Sa palengke, of course, mas mura siya. And pag may suki ka, nakakatawad ka. Uy, bigyan mo ako ng discount. Lagi na kayo pupunta dito sa suki namin. 100 pesos, 80 pesos na lang. Oh, wow. O, diba 100, pero bibigyan niya lang sa akin ng 80 pesos. O, diba? Thank you naman. So, nakuha ko na lahat. Pupunta na tayo ngayon sa seafood. Yan. So, nakakatuwa kasi, again, hinahanap na naman nila si Hansip Hapamart. Wish ko lang maisama ko siya dito. Kaya lang, alam niyo naman, busy siya sa practice niya. Ito na yung mga meat. Ayan. So, dito na tayo. Ito, bangus. Paborito ko din ng bangus. O, tingnan nga natin kung fresh. Makikita mo yan, pag pinindot mo, pag bumabalik siya pataas, ibig sabihin fresh yan. Tapos pag tinignan mo yung dyan, pag pula pa siya, ibig sabihin fresh yan. Ayun na, ang sugpo! Yun, ang lalaki, oh. Magkano per kilo mo nito? 1 kilo mo na. Last price mo na yan, ha? Yes, ma'am. Last mo talaga. Salamat, ha? Hello! Wow, talaga naman. Prepare na prepare ever. Actually, love na love ko magluto. Makulit talaga siya. As in, makulit. Uy, nasusunog na yung Actually, kaya magandang kusina niya. madaldal. Kasi nakita niya yung kusina ko sa Ilocos na isang super bonggaderang kuba. Na ang ganda-ganda ng kitchen ko doon. Kaya nagpagawa din siya ng magandang kitchen. Grabe to! Okay, so ngayon pinaprepare ko na yung ating ingredients for the chili garlic prawns. Hello! Ma! Ay, salamat. You're home. Pagdating ni Mami, syempre, ano na yun eh, hindi na yun kumakatok, kaya dire-diretso na yun. Wow, talaga naman. Prepare na prepare ever. Talagang nakasegregate na sa mga bowl ang mga ingredients. Yes. Hindi. Hindi yata matalas yung kutsilyo ko. Tsaka dapat wala nito, Nix. Ayan, no? Yeah, I'm gonna remove that pa. Eto nga, I'm teaching you the way. Ganyan. Yeah. Remove ever ang mga feet. Ito, tatanggalin ko pa to. And then, you can also cut the head eventually. See? Lovely! Meron siyang way sa kung paano gawin yung mga bagay. Pag gumagano siya, hinahayaan ko lang siya. Kasi yun yung way niya eh. And usually naman, yun yung tama. Actually, si Mommy kasi, sa kanya ko nakuha talaga yung hilig pagluto. When I was a little girl, Then, you can cut. I would watch her cooking. Kaya ayan, tingnan nyo naman, siya daw ang expert. So yung ginagawa namin dito, baka nagtataka kayo, bina-butterfly namin yung prawns. So, butterfly prawns. The Ito reason na why you siya. butterfly it is para yung taste pumasok talaga. Kasi lalagyan natin yan ng sauce, ng toppings. Mm-hmm. Yan. Alam mo, actually, si Danica nung bata pa, it wasn't difficult for her to learn how to cook kasi parang ako siya nung bata ko. Kaya ako natuto magluto kasi palagi ako nasa kusina. Just like Danica, tuwing nasa kusina ako nakaganyan siya. Kahit na nabobore na siya, nakaganon lang. Eventually, nung talagang nahilig na si Danica sa pagluto, siya na ngayon yung nagbe-bake. Kasi doon naman ako hindi masyadong mahusay talaga sa baking. But Danica's a very good baker. So perfect yung team namin, di ba? Ako yung gumagawa ng ulam, si Danica ang gumagawa ng mga desserts and breads. Masarap siyang gumawa ng mga dessert, pati yung mga presentation.
Si Oyo naman yung mga grilled steaks, grilled ribs, whatever. Yan, and then when Mark came into the family, bonggang-bongga na. Kasi mahilig din magluto si Mark. Pero Kaya- parang natuto na lang din siya dati, di ba, nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang Alala ko kami ni Mark. mag-boyfriend pa lang sila. Pag Marunong nasa siya. bahay si Mark, grabe. Pinapanood ka niya, di ba? Halika tita, luto tayo. Umpisahan ko na to. Igigisa. So, garlic, sabi niya, hindi pa mainit. So, nilagay ko. Oo, dapat hindi pa mainit yung oil para talagang lumasa ng Lumasa daw si gusto. Sobrang meticulosa talaga si Mommy. As in sa techniques, sa lasa. Pero ano bang ginawa mo? Bawang sibuyas lang? Pero sana mas maliliit pa yung bawang, as in smaller. Ay, ganon. Kasi ilalagay mo sa ibabaw ng shrimp, kailangan minced talaga. Ay, ang lalaki nung ginawa ko. Kasi tuturuan kita ng style. Kunyari, ito yung bawang. Ganyan, Hindi. Ni-rough chop ko lang siya. no? Ganyan-ganyan lang. I forgot the mince. Ganyan-ganyan, di ba? At ang lagi kong tinuturo, when you cook, you clean as you go. Oh, hindi ako nag-clean. Hindi pa naman ako So, tapos. di ba, habang may kumukulo dyan or whatever, clean ka na. Okay? Actually, love na love ko magluto. That's my passion. Tsaka pag pagod na pagod ako, yan ang therapy ko. To cook. Pag depressed ako, yun, magluluto ako. Pero hindi- Depressed? Nade-depress ka ba? Oo nga, parang Bakit hindi ka ko alam yung nade-depress? word na yun. Naman, di Anong ba? dahilan? During those days, yung naughty days ng papa mo, ikaw naman, have you forgotten? Grabe, nakaraan na. Move on. Move on na ako, no? May asawa O, naman. tas na-depress ka nga. O, ba't ka na-depress? Siyempre, no ka ba? Wala na si ano ba George yung- Clooney. Wala na si George Clooney. Taray naman ang kusina na to. Sige na nga, it looks so professional. Mataray talaga. Kasing taray ng owner. Ano to? Para ganyan? Para saan to? Ganon? No, like, di ba pag pinatong mo, dito, kunwari sa table, hindi siya nakadikit. Hindi siya dumidikit, di ba? Doon, pag sa mesa, Eh, meron namang nabibiling ano rest. spoon rest. Nabili ko lang siya na ganyan. Pagbigyan. Ito actually, you can close it muna para, Takpan. yeah, para hindi mag-evaporate yung mga ano. Kasi tingnan ko nga kung talagang hindi magta-touch. Oh. Taray, sige na nga. Wala pa ako nitong gadget na to ah. Ayoko nagpapatalo sa gadget. Makulit talaga siya. As in makulit, maingay, madaldal. Alam mo, meron akong sasabihin sa inyo. Si Danica. Hindi, as in sabi niya, hindi daw ako multi. That's yung palagi namin pinag-aawayan. Si Oyo, ako, tsaka siya. Mama, bakit si ate hindi multitask? Pag may ginagawa siyang kinakausap mo, she doesn't understand anything. Why me and you, Mama? When we're doing something and you're talking to me, I can understand. How come ate? She cannot listen and understand when she's doing something. That's Danica. O, yun ang minana mo. Kanino? Eh, sino pa ba? Dalawa lang naman kami. Uy, magulang nasusunog mo. na yung ano. Sunog na yung ano. Ba? Bakla ka talaga. Pero lahat ng kagandahan sa'yo dapat galing. Eh, syempre naman. Tapos lahat ng Ayan, lahat ng naku, kahinaan. ayan, natulog Lahat ng na. kahinaan dapat sa iba. Unfair. Sarap na eh. Meron ba akong inimbento na hindi masarap? Taray. Actually, kaya maganda ang kusina niya. Kasi nakita niya yung kusina ko sa Ilocos na isang super bonggaderang kuba. Na ang ganda-ganda ng kitchen ko doon. Kaya nagpagawa din siya ng magandang kitchen. Pero nauna ako. Grabe to. Alam mo, ang nakakatuwa is yung mga tinuro ko, nakikita ko na tinuturo mo rin sa mga anak mo. Parang 'di ba lately I've been busy with yung cooking classes with the helpers and we also have yung with kids. Parang ako kasi yung motibo ko doon, hindi lang syempre dahil para magka-negosyo. Gusto ko talaga maturuan yung mga mommies, yung mga helpers, or kung sinong gustong matutong magluto na madali lang naman.
So, yung something na magagawa nila sa bahay. Pero thank you, thank you. Thank you. I miss you na. Ako din. Miss ko na yung mga bonding times namin. Alam mo, yun ang nakakamiss talaga ngayon na may asawa na siya. Nakakalungkot kasi wala na akong baby sa bahay. Wala na akong kasama magluto. Hindi, Ayoko, just naiiyak call na ako. me. Just call me lang. Oo nga. Nagbe-visit naman siya tuwing nanggagaling siya sa cooking lessons. Pero Hindi kasi nag-busy ka din dyan iba sa kasi akin. talaga yung may daughter ka sa bahay. Parang, kasi Danica's not only my daughter, she's my friend. My best friend. Uy, walang iyakan. Naiiyak Ano ba ako. yan? Halika na, alis na ako. I love you, Mama. Grabe yan ba? Maselan ba siya sa food? Kasi si Rico sobrang maselan. Nako, hindi ka nag-iisa, girl. Alam mo ba na meron isang bagong misis na ganyan din ang problema? Nag-start ako sa cookbook, pero palpa kasi kailangan ko yata yung mga discard talaga na dapat galing sa chef. Kaya na yung kaaway ko, talsika lang. Takot ka ba sa talse? Medyo, chef. I heard 7 ang anak mo. Ito. Grabe! Pero in all fairness ha, sa 7 anak, slim ka pa rin ha. Okay lang ba na i-makeover kita? Yes. Okay, go. Magtiwala ka sa akin, kaya-kaya ko. Ito na yung aking. This is chili Sorry, garlic. okay ka lang. Sorry, umuuga lang. Sarap! Wala po. OA ha. Chili garlic prawns. Ano yun, sis? Cheese? Yes, chili garlic prawns yan. Uy, teka lang meron akong suggestion din para dun sa mga mommies. Kung ayaw niyo po gumamit ng soup po, pwede niyo rin po yan i-substitute ng fish, ng mas abot kaya na ingredient. Halimbawa, Right. pwede any kind of seafood, yung madali niyo mabili. Pwede rin chicken, wag lang beef or pork kasi hindi siya bagay sa sauce. Kasi parang manamis-namis siya na actually, dapat yan maanghang. Hindi ko gaano inanghangan kasi hindi ko pa alam kung ano mga Buti na lang, sis, kasi ayoko naman. Mami mo nagturo sa'yo nito? Tsaka favorite ni Mark yan. Ako? Ay, Si grabe Mark yan ba? ba? Maselan ba siya sa food? Kasi si Rico sobrang maselan. Nako, hindi ka nag-iisa, girl. Alam mo ba na meron isang bagong misis na ganyan din ang problema? Nako, ito babasahin ko. Actually, nag-email na siya sa atin. Ayan. Ang name niya is si Kirien Guanse. Kirien. Kirien. Di ba napaka-unique na name? Hello, hello. Hi! Hello, Kirien. Okay. I am Kirien Guanse, a 24-year-old wife of a wonderful lawyer. We just got married at may lumitaw na problema agad. I don't know how to cook for the life of me. Nahihiya ako kasi ang mommy niya super sarap magluto. Pati ang mister ko super sarap ding magluto. I'm trying to learn pero mukhang matagal pa bago ako maging master sa kusina. Lahat ng niluluto ko, epic fail. Nakaka-relate ba kayo? Ako Ganyan sobra. ako dati. Please help me. I want to be a good wife, but how can I be when I can't even cook for my husband? What will I do? Nako, alam ko na. Alam ko na ang solusyon para dito sa problema ni Kirien. Ha? Go. Masarap na talaga ako. tayo dito. Ako din. Parang gusto ko Wala ba sinangag? Kung may chili flakes to. Hello? Hi! Hello, Chef. Yes, si Danica to. Oo. Hi, Danica. May kaibigan kasi ako, si Kirien. Bago lang siyang kasal. Hindi pa siya masyadong marunong magluto. Actually, hindi nga siya marunong magluto. So, pwede bang pakituruan naman ng mga recipes? Yung madadali tsaka yung magagawa niya. Kasi, hindi siya marunong magluto. Ang husband magaling. Tapos pati si mother-in-law. So, kawawa naman siya kasi medyo nahihiya siya. Diba, chef? No problem. Sige, thank you. Okay, bye. Bye. Yay! I'm so happy. Yes. Help is on the way. Pupuntahan na siya. Social siya, ha? One-on-one. Oo, Diba? happy wife na din yan. Oo nga. Hi, Karian! Hello po. Hi, I'm Chef Joy. Pinadala ako ni Danica. Ang sabi niya may problema ka daw sa pagluluto. At sa tingin ko, ako ang kasagutan sa problema mo. Talaga po. Tamang-tama. In-expect ko na po kayo. Excited na ako. Tara po, pasok na tayo. Tara. Ang lulutuin natin ngayon ay tinatawag na adobo con sokolate. Bakit sokolate? Kasi lalagyan natin siya ng tableya. So, ito ang mga gagamitin nating sangkap sa adobo. Nakakita ako ng olive oil. So, gagamit tayo ng olive oil, chopped bawang, dahon ng laurel,
crushed peppercorn o yung paminta, toyo, brown sugar, tableya, sukang puti, butter. At meron pa, dadagdagan natin siya ng chicken stock. Pwede tayong gumamit ng chicken cubes para mas madali. Start na tayo. Sige, chef. Wala natin. Maglagay tayo ng about 2 tablespoon of Olive oil. olive oil. So, paano po yung fire nyo, chef? Medium heat lang tayo. Okay. Tapos, isunod na natin ang crushed bawang. Yan. Medyo palalabasin natin yung flavor ng bawang. Wala po tayong onions. Wala, hindi tayo gagamit ng onions. Huwag lang nating sunugin yung bawang kasi mapait yun eh. Ako madalas nasusunog ko yung bawang, chef. Yun. Kaya dapat ingat din tayo. Huwag masyadong malakas ang apoy. Tapos, pwede na nating isunod ang chicken. Tama-tama itong stock mo ng chicken. So, how long do we simmer the chicken, chef? Mga 5 to 8 minutes. Pwede na nating ilagay ang toyo, ang dahon ng laurel, ang paminta, ang brown sugar, at ang chicken stock. Cover muna natin, maghintay tayo ng 5 minuto. Kwento mo nga sa akin, ano ba talaga yung naging problem? Ako, wala akong pakialam talaga sa bahay. Hindi talaga ako nagluluto since then. Tapos nag-work na siya. Parang na-oblige ako mag-prepare ng pagkain sa kanya kasi nag-expect siya kakain pagdating sa tanghalian and pag-uwi niya from the office. Nag-start ako sa cookbook, pero palpa kasi kailangan ko yata yung mga discard talaga na dapat galing sa chef. Perfect. Nandyan ka para sa akin. Pwede nating ilagay na yung Tablea. soklate o yung tableya. 3 lang sa 1 kilo. Kasi ayaw naman natin mag-overpower yung flavor ng chocolate. After 5 minutes, silipin natin ulit. Kumukulo na siya. Yan. Pwede natin lagay ang vinegar. So usually, pag nagpapakulo tayo, mga 10 to 15 minutes na kumukulo para sigurado tayong patay na talaga yung mikrobyo niya, yung bacteria. Eto, pwede na natin siyang ipa-fry natin to add texture. Sa isahin na natin na i-fry. Ayan ang kaaway ko. Talsika ng Takot ka ba sa talse? Medyo, chef. Ikaw naman, try mo naman. O, sige, chef. Pagbibigyan Para kita. matuto kang mag-fry. Kasi usually, pag nagluluto, nagtatry akong magluto. Pag Yan. mga talsika na, ang maid ko ang pinapa-take over. Ayan, chef, nabaligtad ko na sa lahat. Yan. Yan, malapot na yung ating sauce. Isang way para ma-check natin kung perfect yung thickness ng sauce natin is to get a spoon. Tapos, i-dip lang natin ng konti sa sauce. Tapos, gumawa ka lang ng linya. Yan. Nakita mo may mark na siyang ganyan. Ibig sabihin, perfect na yung sauce natin. Lalagyan natin siya ng butter. Sa French kasi, pag nagluluto sila, ina-add nila yung butter pag huli na. Kasi bukod sa nagbibigay ito ng flavor, additional flavor, kumikintab din yung sauce. So, isiswirl lang natin siya bang patay yung apoy. Eto na, pwede mo nang tikman ang adobo con tsokolate. Sure, chef. Kamusta? Masarap, chef. Perfect panghain kay husband. Salamat talaga kasi pinaunlakan mo ako dito sa bahay ko. And sana, sa mga tips mo, nakarelate din yung mga
nanay natin sa bahay na makatikim ng adobo with a twist. Para siyang pinasosyal na adobo na paboritong pagkain ng Pinoy. Paki-regards mo lang din ako kay Miss Danica. And salamat sa pagpunta mo dito. Thank you so much, Chef. Anytime. At least ngayon, happy wife ka na. Correct. I heard 7 ang anak mo. 7. Grabe! Pero in all fairness sa 7 anak, slim ka pa rin ha. Okay lang ba na i-makeover kita? Yes. Okay, go. Magtiwala ka sa akin. Kayang-kaya ko. A happy morning to you. At pagdating sa pagpapabeauty, hindi tayo papahuli mga mami. Tips sa pagpapaganda. Mga trending pagdating sa fashion na pasok sa bulsa. What's in and what's not ngayong 2015? Pag-uusapan natin yan ngayong morning. At ngayon naman mga misis, malalaman po natin kung ano nga ba ang iba't ibang klaseng fashion trends for 2015. Siyempre sa tulong po yan ng ating kasama na fashion stylist, Miss Ayet. So, ano po ba yung ngayon, uso for 2015? Well, let's start off with the color of the year. Tawag nila is Marsala. So, para Marsala. lang siyang color ng red wine. Tulad ditong color na suot ng ating magandang model ngayon. Another trend din this year, yung pattern tawag nila gingham. Ngayon naman, Miss Ayet, ano namang tawag sa fashion trends na yan? Isa sa mga trends din ngayon is yung sequins. So, ito yung mga sparkle na ganyan. Oh. And floral also. 2-in-1 na tong dress na to. Miss Ayet, parang ito medyo feel ko tong ganitong kasi parang simple lang siya, parang go siya sa lahat, no? Ano tawag sa anong yan? Ito Trend is- na yan. Yung ganitong outfit naman is parang all-weather outfit to eh. So, usually yung mga mommies na mga super busy, Oo. yung mga mag-atid sa mga kids nila, yung mag-grocery shopping. Ito, bagay na bagay itong outfit na to. Marami naman tayo dyan mga trendy items na mga mura. Meron naman sa mga bazaars or sa mga ibang stores pa. Basta importante is alam nila kung ano yung babagay sa kanila, saka kung saan sila komportable. At pagdating naman sa pagpapaganda, ano-ano nga bang mabilis ang paraan para maging beautiful pa rin kahit busy ang ating mga mami? Okay, at ngayon naman mga misis, kasama ko si Jonathan, ang senior stylist ng salon na ito. At syempre nga ito, kasama namin yung aming model. Ano ba yung ginawa mo sa hair niya? Tinown down ko lang yung color ng hair niya. Itong gantong style, perfect to sa mga working moms kasi maganda pa rin yung outcome niya kahit itali lang niya. Nakikita yung texture ng buhok. Okay mga misis, ngayon naman pupuntahan natin sa bahay si Aling Teresa dahil balita ko, nako, 7 na daw ang anak nito ha. At nagpapakalo siyang dahil busy-busy sa pagtatrabaho, alam mo yan sa pag-aalaga ng mga anak niya, wala na talaga siyang time para sa kanyang sarili. Kaya nako, kailangan ko talagang i-surprise visit ito at i-makeover. Mother Teresa! Mother Teresa talaga, hello! Hello! Na-surprise ka ba? Oo nga eh, nakakagulat ka naman. I heard 7 ang anak mo. 7. Grabe! Pero in all fairness sa 7 anak, slim ka pa rin ha. Kaya kailangan kitang i-makeover kasi tingnan mo, sayang, napapabayaan mo na yung sarili Oo mo. nga eh, sa daming gawain. Okay lang ba na i-makeover kita? Yes. Okay, go. Magtiwala ka sa akin. Kaya ko. Ay! Hi! What's your name? Jeremy. Jeremy, si Jeremy. Siya yung Hi. gagawa sa'yo. This is Ate Teresa or Nanay Teresa. Siya yung i-makeover natin. So, paano? Ikaw nang bahala sa kanya. Kailangan maging magandang-maganda siya, ha? Okay? Ay, okay. Sige. Grabe, hindi kita nakilala. Akala ko mag-isa ka lang talaga dito. Grabe, oh my gosh. Ang laki ng binata. Mami, yung totoo, ilang taong ka na? 45. 45. Pero ngayon, mukha ka lang mga 27. Tingnan mo, parang tayo magkasing oh. Di ba? Parang na kami magkasing age. Grabe, ginawa mo Kasi magic.
wala masyadong ginawang foundation. Basic makeup lang. Powder lang siya and then eyebrows. Tapos, naglagay lang ako ng false eyelashes. Pero yung false eyelashes, hindi siya OA. Yung look niya, parang natural lang, nakamaskara lang ang look. Kahit pala mom ka na or marami ka ng anak, hindi mo talaga kailangan pabayaan yung sarili mo. At least nakita ko yung sarili ko ngayon. Yung ganda natin hindi naman nalalaos. Kahit sabihin natin may anak ka na, 7 na yung anak mo, dapat talaga you still have time. I'm so happy kasi pinaalam natin sa kanya, di ba, kung na dapat pagiging mami, hindi lang talaga dapat maging losyang na, dapat talaga inaalagaan yung sarili. And I think may natutunan naman siya doon and feeling ko i-apply niya naman sa sarili niya yan. Nako, kung ganito every time magkikita tayo, mahirapan talaga ang mundo. Correct! Basta promise mo, hindi ka lagi mo kami lulutuan. Of course naman, pag bubusugin kita, lahat kayo bubusugin ko. At hindi lang tayo mabubusog sa pagkain, kundi sa mga stories about our mommy life and wifey life. Correct. Pero teka lang girls, may gusto lang akong i-add. Ano yan? May gusto lang akong sabihin sa mga nanay, lalo na sa mga wives. Huwag niyong sasabihin na housewife lang ako. Dahil hindi kayo lang. Dahil yan ang pinakamahirap na trabaho sa buong mundo. Correct. And you should be proud that you are a housewife. At ito ang trabahong walang sweldo. Tama. At Walang day off. Walang day off, 24/7. Puro dedikasyon lang yan. So, yes. Yun naman pala. So ano girls, ano pa bang hinihintay natin? Let's vote it! Okay, go! Okay, talaga. Yes! Cheers to happy wife, happy life! So, would you like to have another kid? You know, I wouldn't mind in the future, but I think for right now, Yeah, if he gets pregnant, okay lang. Happy morning, everyone. So we're here now. Finally, dedication na ng mga kids namin. We're just waiting for them. We're still very excited. Jimmy's the more emotional one. It's really touching because it's rare for the dad or for the guy to be the more emotional one. And I just love how he's such a great father. Po si Alvin Patrimonio, PBA legend. Hardcore sa court, pero hardcore din sa pagmamahal sa aking love na si Cindy Patrimonio. A happy morning to you.